Whitney Houston. Kasi yan talaga yung mga pangmalakasan dito sa mga amateur singing contest. Yung mga birit din talaga. Nung bata ako, naabot ko siya. Pero ngayon, ewan ko lang ano nangyari sa boses ko. Palagi kang kasama kahit nasan ka man. Narinig nyo na, lalong-lalo na mga magandang musika. Beyonce. Kasi nung bata ako, mahilig ako sumayaw. Actually, galing talaga ako sa isang girl group. Bata pa lang ako, passion ko na yung dancing. So, yun na yung tumatak sa akin na artist, si Beyonce. 92.3 FM Radio Manila. Tuloy-tuloy ang chikahan at chismisan. Walang makakapigil sa daldalan na hatid ng Banana Crew. Oo, ganun talaga. Would you believe? Would you believe? I can't imagine. Eto na, welcome na po natin para marinig natin kung ano ang kanyang bagong awitin. Ay, Isang oo. up and rising artist. Correct. Ang ating bisita ngayon dito sa programa. Oo. Siya po ay walang iba kung hindi si Oliver Agustin. Magandang happy hapon. Welcome sa Banana Crew. Thank you po, DJ Jayon and DJ Kim. No? And sobrang maraming salamat po for inviting me. And syempre, hello, we! Yes, 1, 4, 3, 2, 1, birthday! Tinayiran wala. Yeah, hello mga ka-vibes. And once again, this is Oliver. And I hope mag-enjoy po tayo ngayong araw. Talaga, yun talaga ang goal natin. Mag-enjoy tayong lahat. Syempre, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa ating FM Radio Philippines sa Facebook page. Ganun din sa ating YouTube channel. Oh, grabe naman yan, bestie. Ang ganda. Diba? Favorite yun eh. Totoo. May pag... Iba na yun. Ganon. Lion. Nakakagat. Tiger. Chimpanzee. Chimpanzee. Okay. Oliver, ito, nakwentuhan mo naman kami. Paano ba nagsimula ang career ni Oliver? Correct. Saan ba siya unang na-discover? Saan siya unang nasilayan, nakita? At paano pumasok sa entertainment industry at sa music scene? Yes. Oh, At first po kasi wala po talaga akong idea sa industriya. I mean, kasi bata pa lang po ako, nag-start ako as theater eh. Parang... nagta-theater ka daw. Akala ko yung ginagawa ko na po Yun na yun. Panata ko lang dun sa patron namin, sa lugar namin. Hindi ko alam. Saan lugar nyo? Sa may San Dionisio, Parañaque po. So, meron kami dong parang kultura na tinatawag na komedya. Parang moro-moro yung dating. Mga play-play. Opo. So, nahasa po ako dun sa stage and hindi ko po alam, growing up, na yung ginagawa ko po pala is preparation sa pagiging eto kung nasan po ako ngayon na tinataha ko po. And then, yun po, isa rin po sa way na kung bakit nandito ako is, nung first audition ko sa, pwede banggit ng kahit show saan. Oo naman. Kahit saan, wala kahit tayong kailan, yes. walang limitations. Diba? Noon, bukas, at magpakailanman. Yun, going back po, nag-start po talaga ako sa mga audition lang. Like sa I Can See Your Voice nung first season. Pero hindi po ako nakuha doon. Ironically, naisa lang po ako ng last season na po nitong I Can See Your Voice. Recent na lang. Recent na lang. Pero sa first season na po yun, doon po ako na-discover ni Brand Damage po. Parang nagba-vlog po siya doon. And then, hindi po ako aware na yun po yung ginagawa niya. And then, overnight, in-upload niya po. May mga nag-reach out na po ng mga, baka pwede kitang i-manage or ganito. And akala ko po sobrang dali sa industriya. Akala ko, magpapakita ka lang doon sa manager na yun and then ganun nakabilis. Marami po palang proseso. Oo. Marami. Hanggang sa... Totoo ang kasabihan na dadaan ka talaga at papasok ka sa butas. Ng karayom. Hoy, ibang butas. Butas ng karayom. Wrong send. Butas ng karayom. Totoo yun. Totoo. Diba? And then, on the process po, pag go-si, hindi po nakukuha. Hanggang sa may mga ibang collaborations na medyo hindi nag-work kasi sobrang... Parang ang toxic lang nung dating pero hindi po siya nag-work kasi I don't know, for some reasons hindi talaga. And then nag-try ulit ng mga audition, nagtawag ng tanghalan po ako. And then recently nga yung I Can See Your Voice and then pumila po ako sa PBB. Ay, Magaling. Nagtateatro nga. Tama. Pumila po ako sa PBB nung Gen 11. Ito lang din. Almost got in, parang one step na lang kasi na final cast. And then,
siguro hindi po talaga para sa akin yung bagay na yun. And tinake ko po yun na parang stepping stone. And hindi ko po siya masyadong, ang plastiko na, pinersonal ko siya konti, pero tinignan ko yung yung parang the brighter side. Brighter side ng, na baka hindi pa for proseso. you. Baka hindi para sa akin ito. Baka hindi siya rejection, baka redirection po siya sa ibang bagay na mas better para sa akin. And ngayon, eto, sumusulat ng music together with Care and Friends. And na-meet ko kasi sila, bestie. I hosted the AG's press con for their February 1 and 2 Valentine special concert. Tapos parang nag-front act sila. Parang ang tawag sa kanila, pag magkakasama, Formula 5. Pero, hindi sila talaga considered as a boy group. Well, actually, I'm not part of that. Pero, ka-management ko po ayun, sila. doon ko sila na-meet. Tapos parang yung Formula 5, parang yung director namin dating director ko for my show na naging reliever ni Direk Gemster, si Direk Frank, na kung saan ako nag-intern, doon din nanggaling si Direk Frank, FLM, Direk Frank Lloyd Mamaril, na nagde-direct ng mga big concerts ng ABS-CBN, ng mga Bida Kapamilya minsan, ganyan. At napakarami rin ng mga dinedirect sa ABS-CBN. Tapos siya, parang kasama siya doon sa grupo ni Direk FLM, ni Direk Frank Lloyd Mamaril, yan, si Oliver. Yes. So, ayun na, up until now, patuloy pa rin yung career ko sa music. Kasi parang ito talaga yung para sa Paano akin. ka na-meet ni Direk Frank? Paano kanya kinuha? Kasi tama ba ako? Yes, You're yes, under yes. FLM Yes. management So, na. going back, way back 2023, sumali po ako sa Pi Channel. Yes. May show ako doon dati. Ang show Sa ko naman Pi. sa Pi Channel ay Dream Maker Pause and Play. Yun ang show iba ko talaga doon. ang That's basic. Monday to Friday kung saan kami yung nag-discover sa Humble. kasi nung journey nila na ang host si Kim Chu sa ABS-CBN, sa amin pinapakilala yung 69 na mga Dream Chasers. Tapos doon namin kasabay namin Sinasala. nakilala yung Horizon. Wow. Oo. So, going back sa Pi Channel, may segment po sila na extraordinary. Pero ang segment na yun is, ang labanan is acting naman po. Yes. Hanggang sa, hindi ko po aware na every Zoom meeting namin doon, si Direk Frank, yung head consultant ng mga director. So, nakikita niya po pala ako sa Zoom. And then, napapanood niya yung mga clips ko na own-made doon sa segment na yon. Then, parang, tinry niya ako na parang, Oliver, baka pwede tayong mag-meet or ganyan. Kasi parang may nakita daw po siyang something in me. And sobrang salamat po ako dun sa opportunity na binigay ni Direk. And ayun, the rest is history. Ayan Nagkita po na, kami tuloy-tuloy na. So paano, nung kinuha ka na ni Direk, tapos nung kinausap ka na niya, binigyan ka ba niya ng training? May mga ganun ba? More of talaga, mentoring yung ginawa niya sa akin. Pag-prepare sa akin sa industriya, kung gaano kalawak yung industriya or kalawak, kaliit, or parang kumbaga Kagulo. hindi Kagulo. naman. Parang chaotic pero maganda. Oo. Kasi akala ng mga tao, 'di ba? Actually hindi naman yung talagang negats. Hindi negats. Kumbaga the industry, especially the entertainment industry, pumipiyok. The entertainment industry, sobrang saya niya, 'di ba? Glitz and glamour. Pero syempre lahat ng mga nandito, we're not doing this naman just para magpasikat, Correct. for the fame or kung ano lang, 'di ba? Nandito ka kasi meron kang pangarap na gusto mong tuparin. 'Di ba? Na napaka minsan nga baka sabihin ng plastic naman na pagmahal mo yung ginagawa mo kahit na wala kang kitain, okay lang. Pero syempre sa hirap ng buhay, no, part of it na 'yon. Parte na talaga siya. Pero sa totoong buhay, hindi nga, yun nga, going back, hindi talaga ganun kadali na kapag ka nandito ka na, may manager ka na, agad-agad akala mo sisikat ka na. Kasi hindi lang naman isang tao ang kikilos niyan eh. Ikaw mismo sa sarili mo ang tutulong sa'yo kung para maabot mo yung gusto mong abutin. Tapos sila yung mga guide, kaya dapat talaga tamang tao. You mentioned kanina na parang may mga hindi naman scam yung sinabi mong term eh. Pero before, when you were starting, may mga na-experience ka din na parang hindi naging maayos, ganyan. So may mga nanloko din sa'yo. Like may mga nag-offer tapos may mga ibang hidden agendas, ganon. May mga gano'n po. Ano yung pinaka nakakalokang na experience mo? Hindi ko ako pwede banggitin. Kasi, Banggitin mo, Agitin okay mo, lang. sa atin lang yan. sa atin Char- lang, walang nakikinig, di ba? Oo. Ang nakikinig lang naman sa atin buong Metro and Mega Manila. At Pati saka, yung taga hindi naman, Baguio. correct, hindi Oo. naman sila ganun ka mga chismosa, no? Oo, ano lang yan. For the keep lang. Depende kung ano yung babanggitin mo. Pag nag-trending, di bongga. Sorry. Kasi parang part siya kasi ng proseso kung paano ako napunta sa sitwasyon na to. I mean,
So way back pandemic era, may isang collaboration akong nakakollab. Ayan. Kasi yung past Nakakatakot yung mga collab Diba? kasi, no? Oo. Yung ibang collab kasi, ibang collab yun eh. Napapanood Oo. ko yun sa X. Charing. ito naman po, very Parang alam ni Jolo. Alam na alam niya yan. Charis! Parang nanunood din siya. Charot. Okay. Hindi, very TikTok naman po yung sinasabi ko. Parang more of Ay. team or love team ko. Nung Ah, okay. Okay. Very controversial, no? Oo. So, hindi siya nag-work for some reasons kasi magkaiba siguro yung priority namin. May naka-love team ka? Babae? Becky? Opo, para. Talaga? Ay, nandito na tayo. Oo. I mean, Oo. siguro Ano yun for naman, the ano? Parang for the siguro that time po kasi uso yung ganun. BL. Ah, Uso yung yung ganun. Hindi siya BL. Like, na Trend. Ganon. Opo, trend viral. Oo. Kasi parang may isang clip kaming ginawa na nag-trend. Tapos sabi ng mga managers namin, uy, panindigan nyo yung ano. Oo, kasi Oo. At yung that time, cloud, sobrang ano ko po, yes. parang sobrang Go. naive ko po dun sa industriya na yun. So, Oo. si Go po ako. And then, hindi ko alam, After. nag-iiba yung purpose. And wala po sa usapan namin na parang may into siya sa akin. Ay, na-inlove siya sa'yo? Hindi ako ready sa ganun. Na-inlove siya sa'yo? Oo, Parang parang ano, ganon. Parang gano'n. Ang yabang ko nung pakinggan. Pero, Eh, naman yung nangyari Pero, talaga, oo, diba? totoo. Kung Walang na-inlove mali siya. kapag Opo. sa pagkasabi ng totoo. Pero ang ginawa ko po kasi, nagpa-ano lang naman po, kung sino ako. Wala akong pagpe-pretend na pinapakita kung sino ako. Basta nakikisama po ako ng maayos. Aha. And di ko po, alam. Di mo meant Opo. na ganon Tapos mangyari. nag-iiba na yung Nung purpose ayaw niya. mo? Opo. O, nung ayaw mo? Nag-iba yung ihip ng Oo, hangin. nag-iba. Sobrang nag-iba yung gusto niya nang mangyari or i-level up na yung nangyayari sa amin. So, Oh. hindi po ako ready. And I'm not, Ilang taon ka that time? 22? Mm-mm. Mga ganun po. Okay, tapos? Sobrang medyo hindi talaga ako ready sa sitwasyon na yun. Pero in-explain ko po sa kanya. So, na paano mo siya na-handle? that time, so since pandemic siya, lahat po tayo nasa low points nun eh. So sobrang inano ko yun, parang Dinamdam dinibdib ko mo. kasi nung point na umalis ako dun sa collaboration namin, pinutakti po ako ng ng Bashers. mga bashers na parang, Ah. user ka, manggagamit ka, ganito, ganyan. Ginamit mo siya para umingi ka, pinirahan mo. Kasi usually yung point tag sa ganun, di ba, DJ Jao? Parang, Ay, hindi ko alam. Bakit saan mo tinatanong? Bakit saan mo tinatanong pag pinirahan ako agad? Pag pinirahan, DJ Jaiho agad. wrong send. Bestie, wag ka lang umiwas. Chares! So parang, ako Saluhin po ko na, no? Saluhin mo na lang. Oo nga, ganun nga yun. Oliver, sorry. Oo nga, Oliver. Oo. And then, din yung ulo ko. Yeah, sorry. tapos, So ako po, hindi siya for me, hindi siya for me. Sikat din siya. That time. Sikat siya sa social media din. ganun. until now. Sa tingin mo, kilala ko? I think so, yes. Talaga? Oh my President God! ng Pasig. May blind item. Grabe. Pero on a brighter side, we're good friends na and napag-usapan po namin yung mga Nangyari purpose noon. namin and then actually we're good and Nagkaroon na ng settlement, settlement okay and- na. Naku, parang narinig ko na yan. Closure na. Kung baga ganyan, di ba sa relasyon? Pag Parang nagtapos na closure na, respetuhan na lang. ganun. Paano pag walang closure? goodbye. Wala siya, di ba? Pag wala kasi kayong closure, parang okay, end na, tapos na, di wag na kayo magpansinan. Totoo. Tama. Oy, parang may sinasabi. Sorry, nakakarinig. Parang may pinagdaraan. So, anong level Sabay up bago yung sinasabi niya? Anong level up? Ay, pumayag. Nababalik sa akin yung chika. Anong level up yung sinasabi niya? Parang gusto niya merong mas intimate? Like hindi no, parang siguro yung Siguro demanding na. yung ganon. yung mas parang Close. compassion, like Clean. Parang gawin niyo ng totoo. parang ganun po and Ay, parang movie. Ayoko na ng ganito. Totohanin na natin to. Totoo. Ayoko nang magpanggap. Gusto ko. pero it's all about kasi. mo rin ako. Ganon. It's all about Ano, naluluha? maturity yung nangyari. Parang it's all about maturity yung naging lesson nun sa amin. Pero diretsang tanong, syempre, given a chance, is there a possibility na si Oliver Agustin ba ay posibleng pumatol sa kaparehas niya ng gender? Napakahirap na tanong kasi
baka may maraming masagasaan din. It's all about my preferences din kasi. So, pero ayoko rin magsalita ng tapos. You're not closing your doors. Mas mababash tayo pag ganun eh. So, Oo, pero hindi like ikaw, given a chance nga, sa ngayon, parang hindi mo masasabi. Hindi ko pa talaga masasabi. Kasi syempre, May diba? trauma kasi siya eh. Hindi naman siguro trauma Ano ba talaga. yun? Hindi, pero feeling ko kasi iba-iba yun, di ba? May mga taong naniniwala sa love has no gender, di ba? Depende kasi for me as part of the community, LGBTQIA+ community, I believe hindi ko pwedeng ipilit sa isang tao na mahalin niya ako, lalo na hindi. Kasi ako yung nagsasabi, nagdidikta noon, diba? Mas maganda yun na minahal ka ng isang tao dahil mahal ka niya. Dahil mahal kita. Gaya. Bestie ni Tay Talon. Hindi naman ikaw, bestie, no? Ako na, sasabunutan ka na, inaaway, kinalad ka. Charis. Charing. Diba? And then, after that, okay na sila. Okay na. Okay. Parang ang nangyari is maturity lang talaga. Kasi sobrang parang that time bata pa kami. Naive. Opo. Oo. Ano kaya ang sumunod na kwento, 'di ba? After nung mga naging experiences niya sa pagtupad niya ng pangarap, may mga ganun siyang naranasan, ganyan. Sa pagdating naman sa mga manager na tumawag sa'yo, nag-message sa'yo, ano yung mga naging offers nila? Meron bang mga times na parang, ay, feeling mo, gagamitin ka lang, feeling mo, hindi talaga to para dun sa pangarap mo na pasukin yung showbiz? Ang kasagutan sa pagbabalik ng Banana Crew! Tuloy-tuloy lang sa pagtutok dito sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! 92.3 FM Radio Manila. Hello, Isang magandang afternoon pa rin sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakatutok dito sa ating himpilan. Taray, himpilan. Taray, may dudulo. Oo, totoo. Oo, diba? Dito syempre sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! Ituloy natin ang chikahan kasama ating very, very special guest. Correct. Kasama pa rin po natin si Oliver Agustin. Hoy, ako, ito maganda itong mapag-usapan na. Kasi kanina, tinanong natin kung may mga times ba na feeling niya parang sasamantalahin lang ang kanyang pagiging bagets at pagiging hungry sa pangarap na mapasok ng industriya. Nung time na may mga kumausap sa kanya na kukunin siya as alaga, imamanage siya, ganyan. Kwento. Kwentong sister. Charis. Di ba pala? Hindi pa. Hindi pa pala. Charis, go. Yun nga, nabanggit yun. Sa akin naman po, I'm lucky enough na yung mga past managers ko is pure naman yung intention. Or I think, siguro hindi ako guwapis. I think ganun. Pero for me, that time, sobrang pure ng intentions nila. And then it's just, parang hindi lang ako ganun kahinog pa like sa pag-artista or sa pagtak ng industriya na to. Kasi sinasabi nila, hilaw pa ako that time or sobrang ropa. So, I think kailangan ko pagdaanan yung mga rejections para ma-realize kung ano ba yung kulang, ano yung dapat kong improve sa sarili ko para maging ready ako and prepared ako sa etong gagawin ko ngayon. Yun. And speaking of present, ngayon, di ba na-mention mo na nahanap mo na yung niche mo talaga, which is yung pagsusulat ng kanta, pagre-recording, ganyan. Can you tell us, when this composing, songwriting started? Yan lang, like na banggit ko kanina, since bata ko, yung industriyang tinaha ko is teatro. And yung mga words namin doon is like malalalim. Yung parang patula kasi. So, that time, nagsusulat na ako ng mga poems, ng tula. And then, lately ko lang na-realize na pwede siya lagyan ng tono. Then, mas na-improve ko siya nung pandemic, nung na-quarantine ako dahil nagka-COVID ako. Na-COVID ka. So, ikaw ay naging isang Scooby-Doo. Oo, di ba? Scooby-Doo. Oo. Alam mo, ako nagpauso nun yung Scooby-Doo. Seryoso ba? Oo, kasi di ba nga, mapaglaro ang isip ko. So parang, ang tawag ko, ay hindi ko bet magkaroon ng Scooby-Doo. Kasi nga, Scooby-Doo. Anyway. Okay na yun. Share ko lang, SKL lang. Sorry. Anong problema? Anyway, edi nakakulong ako sa kwarto, like 14 days or mahigit. Ang Na-quarantine ka lang. Ang kasama ko lang is gitara. Then may notebook ako, may papel. So nagsusulat ako, parang siya yung pinaka-outlet ko para medyo malibang ako kasi nakakabuang that time kung nasa kwarto ka lang, wala kang kausap. So ginawa ko, nagsulat ako. And then, trial and error kung ano yung maganda, wala akong paki kasi it's just expressing yourself. Parang yun yung outlet mo para
hindi ka masyadong ma-depressed Maboring. or ma-bored. So, na-develop ko siya along the process hanggang sa may mga namimit akong mga artists din na same kami ng frequencies. So, nagkaka-share kami ng tips and kung ano yung best way na isulat yung kanta. Pero during that time, nagla-live stream ka ba? Yes, isa yun sa mga sumalba sa akin nung pandemic kasi lahat tayo nakakulong and then kailangan natin kumita ng pera. So, may mga live streaming app na tinry ako para kumita. Ayun. Let's start sa yung pa rin. confidence ko. Correct. Kumbaga parang kahit pa paano, masasabi mong nahasa ka doon nung time na tayo ay nasa loob lamang ng mga bahay dahil bawal lumabas. At pag sinabing bawal. Bawal lumabas. Sabi nga ni Kim Cho yan, di ba? Bawal lumabas. Pag sinabing lumabas. Pero pag sinabing ano? Nag-comply naman ako doon. Oo. Ay, nag-comply. Pero pag nag-comply ka. Oo, diba? Aminin mo, alam natin lahat. Oo naman, sumikat talaga yung Naging kantang anthem yun. siya noon. Totoo, Oo. naging trending talaga with matching, ni-remix pa yun, Oo, diba? pero pag Oo, ayan. So ito na, meron kang bagong song. Ayan. Oo. Anong inspiration mo sa song na to? Ito sa bagong song ko na to na ipaparinig natin later. It's a Yes. collaboration by me and Kier. Isa sa mga talent din ni Direk Frank ng FN Creative. So, ang namin dito, ang konsepto namin is self-empowerment. Like parang may mga bagay or may mga tao na hindi na natin kailangan balikan. Ay. Like, Ayan. sobrang generic parang hindi lang sa love. Pwede siyang apply kung saan yung gusto sa sitwasyon. Kumbaga dapat pagdating sa hindi na nakakapagdulot ng magandang energy Yes. sa'yo, Lumayo ka na. pwede ka ng mag-detox and cut the ties. Lumayo ka na kasi Yan, pwede bagay- yun. Pwede yun kasi healthy rin sa yun tsaka sa mental Mental health, mo. yes. Totoo. True. Kaya ang title nito ay Ay, Layun. And yun nga, parang ang pinaka-point niya is self-empowerment and may mga tao, may mga bagay na wag na natin balikan. Layo na tayo para maka-move forward tayo. Baka Yan. ito yung dapat natin gawin. Wag na tayo mag-hold back. Yan! Ay, Layo na kung layo. Palag kung yan, ganyan. Yan, ganun Yung lang. isa tahimik, no? Oh, Sa isa Gedli. kaya ko. Oh! Hello! Gawin mo na lang! Charis. Ginawa ko! Hello! De, totoo yan ha. Lalo na naman. if you're not na comfortable, 'di ba? Hindi na siya nakaka-good sa'yo, hindi na GV-GV. Especially Hello! Ayan. Especially Di ako kung sumagot. kung one-sided May siya, di resibo. ba? Lalo na kung One-sided. one-sided love Nako lang. Yung ikaw na lang nag-update, ikaw na paano lang naman kung, nag-care. paano naman kung halimbawa super nag-apologize na siya, humingi na siya ng tawa. Tapos marami nang nasabing masasakit na salita sa'yo. For me, no na yun. Parang, it's, Parang nangyari na siya eh. Ayan. Wag nang ulitin ang cycle. Kumbaga sa Wag pagkain, na. naisuka mo na yung... Ayan! Ano ba? Maganda yun! Nasuka mo na, bestie. The wrong side, wrong side. Tsaka never ako kakain ng suka. Correct. Hindi yung Excuse me kinakain, po sa no? mga kumakain ngayon, no? Totoo. Naku, huwag na nating patagalin. May Ay, parinig oo. natin sa ating mga ka-vibes. Correct. Dito sa 92.3 FM Radio Radio Manila, Manila, your- Banana Ayan. Crew Exclusive. Exclusive. Ito ang Layo ni Oliver Oliver Agustin. First, dito unang mapapakinggan. Ayan. Totoo yan. Let's go! Naiisip kasi di pa rin may tatanggi na ikaw ang dahilan kung ba't ako minumulto ng kahapon. Pero teka, oo nga pala, ako'y natauhan na. Pero teka, oo nga pala, ako'y papalayo sa'yo. Di nalilingon ng puso na tutun ako't lalayo sa'yo. Masdan mo kung tumindig, isa ka na lang na estranghero na nakilala ko. Nakilala ko.
tiisin pa, di naiisipin pa. Ang tulad mo, ayoko na sa'yo. Sabi nila pag mahal mo, ipaglalaban mo. Pero di naman siguro masamang piliin ang ako. Pero teka, oo nga pala, ako'y natauhan na. Pero teka, oo nga pala, ako'y papalayo sa'yo. Di nalilingon ng puso, natuto na ako't lalayo sa'yo. Masdan mo kung tumindig, isa ka na lang na estranghero na nakilala ko. Nakilala ko. Ako'y papalayo sa'yo. Ako'y papalayo sa'yo. Ako'y papalayo sa'yo. Ako'y papalayo sa'yo. Papalayo sa'yo. Sa'yo, di nalilingon ng puso, natuto na ako't lalayo sa'yo. Masdan mo ko tumindig, isa ka na lang na estranghero na nakilala ko. Nakilala ko. Oh. 92.3 FM Radio Manila. Banana Crew Exclusive. 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 92.3 FM Radio Manila. Ayan na! Grabe naman, ang sakit-sakit naman ng kantang Layo na Kaya yan. nga. Salamat po. Tsaka ang ganda, no? Oo. Alam mo, pinigil ko lang talaga yung luha ko. Pero sobrang nakarelate talaga Ano sabi mo? Pinipigilan mo yung luha mo or gigil ka? Hindi, Habang pinigil ko. Pinigil mo. Ayan, no, kasi yung lyrics, grabe. Ikaw, if I were to ask you, ano yung favorite line mo sa kantang Layo? Yung siguro yung chorus na, ako'y papalayo sa'yo, Ayan. di nalilingon. Ah. Like parang, Oo nga, hindi na nga lilingon. Ay, bakit gano'n? di nalilingon ng puso kasi natuto na ako eh. Na-experience ko na yun eh. Parang, Ay. okay, ayoko nang ranasan pa ulit. Okay. Tama na. Okay. Ayan. Sige. Sige pa. More. Huwag na nating saksakay ng puso. pero ikaw ba, in real life, na-experience mo ng masaktan in the context of love? Oh, yes. Diretso. Oh, anong ginawa mo? Bumalik-balik ka din, di ba? Hindi. Ay, Baka in-affirm niya agad, bumalik ka, di ba? Inusgahan. Hindi, siguro ako kasi, more priority ko kasi is family talaga and yung career. Siguro, if may experience man akong love, hindi ko masyadong Hindi mo pa sabing yun na talaga kasi yun na. Kasi, naka-impart sa akin na ang goal ko is yung family ko. Ganon. Opo. Alam mo, mga linyahang ganyan. Alam ko na yan. Alam ko na rin yan. Narinig ko na yan. Favorite lines yan, no? Oo, Yung mga narinig ko na ganyan. yan. Oo, Oo. mga Cliché favorite ba, cliché? yan. Hindi sa cliche. Sino-showbiz mo? Sarap!
O hindi, aaminin natin, di ba? Pagdating sa love naman talaga, na-experience natin, ang dali-daling sabihin na okay, lumayo ka, okay, ayoko na, okay, pag nasaktan tayo, hindi tayo dapat nag-stay sa bare minimum. Totoo yun! Totoo yun, ang dali-daling sabihin yun, talaga. Pero if nandun ka sa sitwasyon na yun, lalo na syempre, di ba, maiisip mo yung mga bagay na, paano na pag wala siya, mamimiss ko yung mga text namin, mamimiss ko yung pagtawag niya sa akin, mamimiss ko yung pagkikita namin, mamimiss ko yung mga memories na napagdaanan namin kasi hindi naman sa tagal ng relasyon ninyo, puro kayo negats, di ba? Marami rin kayong mga magagandang pinagsamahan. Ganon. Parang magfa-flashback sa'yo lahat, no? Yung mga magagandang memories, diba? Paano kayo nag-start together. Na, hindi naman kasi sa relasyon, hindi about sweets lang, eh. Sweets, happy, Parte ganyan. talaga Parte talaga magiging malungkot kayo, ganyan. Pero siguro sa part ko rin, kaya takot akong sumabak kasi na-experience ko na siya. Kaya pag may nafe-feel na akong, uy, mukhang love to hold back ako, hold back. O di ang unfair naman nun sa taong oo, parang genuine. umasa eh. Pero Ganon. for me, unfair siya sa sarili ko as myself kasi pinagdadamot ko yung pakiramdam na so yun. dapat ang eksena, hindi ka talaga ever nakipag-usap sa iba at nagsushow ng any Ng interest. care, ng concern. Kasi syempre, what if, di ba, dahil hindi magiging, hindi pwedeng reason lang na, kasi malambing lang talaga siya, caring lang talaga siya. Hindi pwedeng ganun, Na-hot seat siya. O, hindi pwedeng ganun, di ba? Parang naano ko, ang init na ako na. Totoo, di ba? Hindi pwedeng ganun. Reality check lang. Oo, kung ganyan yung iniisip mo na ayaw mo maging unfair sa sarili mo, mas lalong dapat di ka maging unfair sa ibang tao. Kasi syempre, di ba, kung laging sasabihin mo na, kasi pag nararamdaman ko na yung love, iiwas na ako. Paano naman yung taong yun? Stop the car. Stop the car. Siguro, giving the benefit of the siguro, doubt. Bakit? Trauma lang din siguro. Kaya, and yun nga, babalik ako dun sa family first ako yung... Kumbaga, hindi ito ang focus mo. Opo. Basically, yung So, parang bago ka pumasok sa pinto, parang biglang may nag-ano sa'yo. May shield na kagad May na. shield na, eto ang magiging consequence niya. Siguro ganun siya, ka-overprotective by himself. Parang... Ay, Charing. nagulat ako, naging Blackpink. Oo. Charing lang. Pero grabe, no? Uy, naku, ang saya May na ganong chikahan tao. natin this afternoon, ha? Talagang, I'm sure marami rin nakaka-relate. Kaya Correct. keep your comments coming sa ating social media accounts, sa aming Facebook, FM Radio Philippines. At babasahin po namin yan, memaya. Oo, napakaganda ng layo. Kung gusto nyo pong i-request yan, ipadala nyo lang po yan dito sa ating programa. Sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. There you have it. Oliver Agustin. Live and exclusive. Para sa Awiting Layo, invite mo sila na i-stream, promote pakinggan. mo na yan. Take it away. Social media accounts, go. So first of all, I would like to thank FM Radio Philippines sa opportunity na to na iparinig yung music ko na actually hindi pa siya i-release, parang basta to be announced. Pero kaya nga first and exclusive dito talaga siya. Dito ko rin siya napakinig. At hindi lang siya maliit na platform dahil ito ay napapakinggan in Metro and Mega Manila, 102.3 Baguio and 97.5. Ayan, ume-ere, tumutunog as we speak. Yeah, sobrang kanina habang pinapakinggan ko siya dito sa studio. Ito na po pala yung feeling. Parang nakaka-overwhelm and ang hirap huminga kanina kasi wow. Ito ang laki. Pero yun nga, gusto ko po kayong pasalamatan DJ Jaiho, DJ Kim and FM Radio, and especially to my co-writer si Kier and FLM Creatives, Direct Frank. Maraming salamat po for this opportunity. And syempre, follow nyo lang po ako sa aking social media accounts, Oliver Agustin, sa TikTok, Facebook, IG, etc. And i-announce po namin kung kailan namin i-release yung song na yun. And meron po kaming show, pwede po mag-promote ng show. Go! Sa January 26 sa Taiwan. Taipei. And abangan nyo po. And sa 19, January 19, nasa Viva Cafe po kami. Wow, lapit na niya na. Yun yung pinaka-nila, parang press con. Yes, press con and launching po. Maraming Thank you po, salamat. DJ Kim. Thank you. Oliver Agustin, live and exclusive dito sa inyong favorite na merienda. Tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng hapon. Ito ang Banana Crew. Kapiling kabahan ng nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po, si Jaiho. At syempre, kasama nyo rin ang DJ nyong chinitang, Chika Dar. Yan! Ang bestie mo! Ayun! Ang best
Fantastica! Ganon. Ang best ninyong lahat! Kim Churaba! Oras natin, 4:44. Tutuloy-tuloy sa pagtutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Kava! Yung Favorite! FM Radio Manila 92.3. Di ba narinig nyo na, lalong-lalo na mga magandang musika? Di ba dyan nagtatapos ang ating mga pinagsamahang masaya? Mas pinapalawak para mga Pilipino kasama, naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Palagi kang kasama kahit nasan ka man, lahat kasali dahil favorite music radio. Lagi ka pinapakinggan kahit saan, kailanman. My favorite music radio, ang pinaka-maaasahan kahit saan, kailanman. My favorite FM radio. Diba mas bagong tunog para sa lahat ay inihahandog. Halika, mabubusog ating mga tenga sa mga tugtog na mas pinapalawak, na musika at balita ay pinapalaganap, naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Palagi kang kasama kahit nasan ka man, buong bansa ay iisa. Music radio, lagi ka pinapakinggan kahit saan, kailanman. My favorite music radio, ang pinaka-maaasahan kahit saan, kailanman. My favorite FM radio. Tumutugon, umaaksyon sa lahat ng panahon, lagi mong kasama sa pagbangon. Mas pinapalawak para mga Pilipino kasama, naglilingkod dahil buong bansa ay iisa. Music radio, lagi ka pinapakinggan kahit saan, kailanman. My favorite music radio, ang pinaka-maaasahan kahit saan, kailanman. My favorite FM radio.